Mapagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Inaanyayahan po ko ang lahat na tumayo para sa pag-uumpisa ng ating second Sunday service. So, let us put ourselves in the presence of our Lord. Manalangin po tayo. Amang Diyos na banal, ating Diyos na mapagmahal, Diyos natin na makapangyarihan, our provider. Nandito po kami sa umagang ito, Panginoon, to celebrate your goodness in our lives, Father God. We gather this morning, Father God, in your holy presence, na may common purpose, Father God, that is to give you thanks, to praise and worship you, Father God. We praise you, Father God, not only because of what you have done in our lives, Father God, but we praise you, Father God, because of who you are. Kaya nandito kami sa umagang ito, Panginoon, with a grateful hearts, Panginoon, because we believe, Panginoon, that there are a lot of reasons, Father God, to celebrate, Father God, your goodness. There are a lot of reasons, Father God, to be joy, and there are a lot of reasons to be thankful, Pagdad. Alam po namin, Panginoon, na marami kaming pagkukulang, Panginoon, pero hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Nandyan ka pa rin, Panginoon, upang gabayan kami sa araw-araw sa aming buhay, Father God. Nandyan ka pa din upang tugunan ang aming pangangailangan, Father God. Dahil dyan, Panginoon, we are very thankful, Panginoon, for being our provider, Father God. Lord, we speak blessings, Father God, as we start this Sunday service, Father God. Let everyone in this place be blessed with your word, Father God. Prepare the hearts and mind, Father God, upang makinig, magsamba, at magbigay pugay ng iyong mga aral sa umagang ito, Father God. We pray, Father God, na bigyan mo kami ng lakas ng loob na maipahayag namin, Panginoon, ang aming natutunan na aral sa umagang ito, Father God. And let these words, Father God, inspire us na pag-igihan pa namin, Panginoon, at ipagpatuloy ang aming mga gawain sa iyo, Panginoon. At tulungan namin, Panginoon, ang aming kapatiran na mapalapit sa inyo, Panginoon, at makilala kayo ng lubos-lubusan, Father God. Let everyone in this place, Father God, be a channel of your blessings to everyone. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sino pong naniniwala sa atin na mabuti ang Panginoon? Amen. Sino pong naniniwala sa atin na tapat ang Panginoon? Amen. Amen. Kaya po habang umaawi tayo ngayong umaga, talagang i-express po natin yung ating puso sa Panginoon. Mag-explode talaga tayo sa ating awitan, sa ating mga kantahan, sa ating sayawan ngayong umaga. Ibigay po natin ang nararapat na papuri at pagsamba ang deserve ng Panginoon. Let's sing! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago.
po nating pagmasdan na even po yung mga maliliit po na mga bata, talagang umaawit po at sumasayaw talaga sila sa Panginoon. Grabe po talaga ang move ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Kaya po, patuloy po tayong manatili sa attitude of worship. Patuloy po nating saliksikin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Lord, kulang mga salita, Panginoon, para ma-equate namin, Panginoon, kung gaano kami, Lord God, ka-grateful, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos at Ikaw yung Panginoon. Salamat, Ama. Thank you, Lord. At walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, lumarating ka. Minsan pa katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit at sambay, iyan.
itong song na to, ay bumalik po tayo, no? Kung paano po tayo binuhat ng Panginoon, kung paano po tayo sinamahan ng Panginoon sa journey natin dito sa lupa. Let's think of how the Lord has carried us through and through. Masasabi po talaga natin na, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Sige po, please just take time to really ponder and remember what the Lord has done. Kaya habang pong inaawit natin tong chorus, ay maging talagang personal nating testimony. Let's sing it out with all our hearts. At i-glorify po natin ang Panginoon habang inaawit po natin tong chorus na po. Panginoon, kay buti mo. Huwag po tayong mahiya na mag-express ng ating mga pasasalamat sa Panginoon. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. For the last time, aawitan kita. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Kami lahatan natin ito ngayon, Panginoon, ay bunga ng katapatan mo, Panginoon. Bunga, O Diyos, ng kabutihan mo, Panginoon. And Lord, kami lahat, Panginoon, ay nakaranas, Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Lord, sa dakilang pag-ibig, Panginoon. Kaya ang desire namin, Panginoon, ay maranasan din ang Panginoon ng mga susunod na generation sa amin, Lord. Ang kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Sadyang kay buti
maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng lintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan ay aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng amuwahin. Mundo'y magunaw man, maasahan ng lagi, malingang na
Minsan pa nga po malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon as we listen to His Word this morning. Purihin ang Panginoon. Amen? Napakasarap po ang magpuri sa Panginoon. Another part of our worship sa Panginoon, ang ating pong pagbibigay. Ito po ay hindi lang pag-abot ng ating mga bahagi ng ating mga kinita, kundi ito ay pagsamba din natin sa Panginoon. Amen? And every third Sunday is our Mission and Discipleship Month or Mission Month po natin. Mission Week natin kung saan ay inaalala po natin na ang ating pong pagbibigay ay hindi lang po para sa mga pangangailangan dito sa church, yung ating pong purihin ng Panginoon sa ating pong aircon, purihin ng Panginoon sa mga improvements na nakikita po natin sa loob ng church, maging po sa itaas, kung nakapunta na po kayo sa rooftop, mainam na po ang nararanasan ng ating mga chikiting, ang ating pong Sunday School. Yan po ay kabahagi po ang ating pagbibigay. Pero hindi lamang po dyan na napupunta ang ating mga pagbibigay. Sabi nga po ng Matthew 28 verses 19 to 20, "Go and make disciple of all nation." So ito pong mga pagbibigay po natin ay hindi lamang po para dito sa church po natin, kundi higit po sa lahat, ang giving natin ay bahagi ng ating pagsunod sa Great Commission. Every peso we give can send someone to preach and teach sa outreaches po natin that supports our missionary, yung mga missionary na sinusupport po natin, not just here in the Philippines, no? Meron po tayong missionary or outreach na sinusupport sa Nasugbu, but also international. Meron po tayong Morocco missionaries at partly ay nabibigay din po natin sa Cambodia, no? Ito po ay napakalaki ng naibibigay natin para sa kalwalhatian ng Panginoon. So, patuloy po tayong magbigay dahil alam po natin na hindi po ito nawawalan ng kabuluhan, but instead, ang pagbibigay po natin ay malayo ang nararating. At bilang mga senders, no, pag nagbibigay tayo, para tayo ang nagsisend sa kanila. So bilang mga senders, ang giving natin ay hindi lang act of generosity, ito ay act of obedience, act of worship, and act of mission. So ngayon pong oras na ito, magbibigay tayo. Let's not just drop the money into the envelope, isulat, kundi let's sow into the souls and invest in eternity. Let's worship with our wealth. Kaya habang inihahandal po natin ang mga tithes and offerings po natin, ay mangusap ang Panginoon sa ating mga puso. God, how can I be part of what you're doing in the nations and in my neighborhood? Yan po ang maging question at panalangin natin sa Panginoon. Let's give not out of pressure every third Sunday for our mission, but out of passion, because we are disciples of Christ for mission and for our Lord Jesus Christ. So reminder po, make sure na malaki pong tulong sa opisina po natin na mailagay nyo po yung inyong mga pangalan sa mga envelope as a giver and sender. And also sa lahat po ng mga nasa online, gaya ko po minsan nagsisend po ako sa video natin. So, importante din po na ilagay nyo din po at isend nyo po sa office natin with Pastor Nina o kaya Pastor Norden na kayo po ay nagbigay through video para po ma-record po natin properly. So, let us all pray at ipanalangin po natin ang patuloy na ginagawa ng Panginoon sa ating mga mission work.
Ama naming nasa langit, napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Salamat na ipinadadama niyo po ang inyong presensya sa amin, sa aming mga pag-aawitan. Lord, ito po ay opportunity na ma-express po namin ang aming pagsamba sa inyo, ang aming pasasalamat at pagluwalhati. At inaalala din po namin, O Diyos, na ang even ang pagbibigay namin ay bahagi ng aming pagsamba sa inyo. Ang lahat ng ito, O Diyos, ng aming tinatangkilik ay nagmula sa inyo. Ikaw ang nagbigay ng kalakasan sa amin upang kami ay makapagtrabaho. Ikaw ang nagbibigay ng wisdom sa amin upang kami ay lalong lumago sa aming mga negosyo at ma-promote sa aming mga employment, O Lord God. Lahat ng ito ay nanggaling sa inyo. Lord, kung iisipin po namin, you are just asking us from the 10%, from the 100% that you have blessed us, O God. At salamat po sa church na patuloy na nagiging steward, O Lord God, sa mga binibigay na ito. Hayaan niyo po, O Diyos, habang inaalala po namin ang aming pong pagbibigay sa mission. Patuloy niyo pong pagpalain ng church na ito with our effort, O God, in sending missionaries, O Lord God. I pray, Father God, na patuloy kang mag-raise ng maraming missionaries sa church po namin. At hayaan niyo po, Panginoon, na lalo pang lumaganap ang iyong mga salita, O Diyos. Dahil ito po ang indications that you will come, O Lord God, when the gospel have been preached, O Lord God, in all nations, O Lord God, and everybody heard the Lord Jesus Christ. Kaya po, Panginoon, gawin mong kabahagi ang bawat isa sa amin. Lord, salamat sa mga bagay na nakikita namin ngayon with the improvement ng church, with the leadership ng aming pong mga leaders ng church, sa pangunguna ng aming mga pastors. Salamat ng marami, O Diyos. Ito lamang po ay nagpapatunay, O God, na hindi po nawawalan ng kabuluhan ang aming pagbibigay, O Diyos. Unang-una, nakikita mo ang aming mga puso at ginagamit mo ang mga leaders para magamit ito ng mahusay, O Diyos, para sa advancement ng kingdom mo. Kaya po, Panginoon, I speak blessing sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan niyo po, O Diyos, na patuloy, O God, na mag-umapaw ang pagpapala na ipinangako mo naman sa iyong mga salita. As we give, you will give us all the more, O God. Takal na siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Tanggapin mo ang aming pagsamba at aming pagpupuri sa inyo. Aming Ama na nasa langit, panalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Amen? Parang konti lang po yung kumbinsidong mabuti ang Panginoon. Mabuti po ang Panginoon. Amen. Bago po tayo magpatuloy, ay nais po natin welcome ang ating pong mga bisita ngayong umaga. So, pag nahilig niyo po yung name po ninyo, pwede po ba kayo tumayo para ma-recognize po namin kayo. Okay, so unahin na po natin ang invited ni Kuya Dave Ramos, si Clyde James. Yan, pwede bang tumayo? Yan. Huwag ka muna upo, Kuya. And then, invited ni Ate Rose Ridon, si Concessa Sagun. Ayan, so church, let us welcome in 3, 2, 1! Pwede na po kayo makaupo. Welcome po sa Christ to the Philippines, Signal Village Church. At sana po ay, ito ay panimula para makasama po namin kayo sa mga susunod pa. I hope wala po kaming na-miss or wala po akong na-miss na i-acknowledge ngayong umaga. So, para naman po sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ay si Sister Dang Tiglao. So, ngayong umaga, bago po tayo pumunta sa ating mensahe, ay atin po munang tingnan yung mga mahalagang announcements na meron po tayo para sa araw na ito. So una na po, para sa lahat ng mga kabataan na hindi pa nag-confirm ng inyo pong participation, deadline na today.
for the IGM Summer Discipleship Conference para ito sa mga kabataang meron pong inaalagaan na mga kabataan din. So let us take this opportunity to learn more about discipleship. This will be on June 10 to 12. So, may registration fee na 2,500 at ito ay gaganapin sa St. Michael Retreat House. So, kung wala pa po kayong pang-registration, but you are praying and you are willing to attend, susunod na lang po yung resources ni Lord. Basta, you desire and you want to be part. Amen? Ang konti Amen? Amen. Ganoon naman talaga, mag-obey muna tayo, si Lord ang bahala sa lahat. Amen po ba? Amen. So next po ay, next Sunday na po yung ating pong blood donation. So sa mga, kagaya ko pong very rare ang dugo, AB plus po kasi ako. So let us take our time na makapag-donate po sa darating na Sunday. After ng second service, darating po ang Red Cross dito. So, mag-ready po tayo in a sense na kailangan po nating matulog na 8 oras para makapag-donate. And then, i-promote din po natin. So, opportunity to makilala ng community na tayo ay church dito at tayo ay nagiging kabahagi din sa gampanin ng pagkakaloob or pagbibigay ng ating pong precious blood. So, wag po ninyong kalimutan yan, 11:30 po next Sunday. So, ano pa yung susunod? Meron pa ba ako nakalimutan? Marami pa yan. Next slide po ay, yon, halfway na po tayo ng taon. 1 linggo na lang, June na po. Yan. Ay, 2 weeks pa yan. Kasi 3rd Sunday ngayon, 1 week and then June na. So, pag June po ay membership month. So, sa mga hindi pa official SVC member and you want to be part officially na ating family, ay meron po tayong All About CTTP SVC seminar online. Balik po tayo sa slide. So, that will be 7 p.m. to 9 p.m. Just approach your D group leader para po ma-connect po kayo sa ating pong seminar. And meron po tayong water baptism. So, meron din po munang seminar yon. So, that will be on June 26, Thursday. And ang ating pong actual water baptism is June 29. After ng first service na gaganapin po natin doon po sa may lower, ano pa yung palang C6 na malapit kung saan po tayo nag-Christmas Thanksgiving. Doon po sa may Mores. So, sa lahat ng mga D-group leaders, kung meron po kayong members na hindi pa po official member at hindi pa po nagpapa-water baptize, ito po yung opportunity para po sila ay mabautismohan. So, next po ay patuloy po yung ating paanyaya sa mga magulang na mga batang gustong matuto ng keyboard, guitar, and drums. Ang second part po ng kanilang training will be on May 31. So, that is Saturday and this is for free. So, wag po nating ma-miss yung chance na matuto yung mga anak natin at makapag-develop din ng social skills at yung talent po sa pagtugtog. Yan. And last, meron pa ba? Parang meron pa. Yan. So, bukod sa instrument, meron din pong dance. No? So, that will be on May 23, yung isa online, and then yung isa ay face-to-face, which is May 24, 8 a.m. to 5 p.m. Yung face-to-face po ay dito rin po sa church gaganapin. So, makipag-ugnayan lang po tayo sa CM at sa office paano po tayo makapag-join sa mga workshop na ito. So, meron pa ba akong nakalimutan? Yan! Mamaya na po ang Youth Fellowship. So, sa lahat po ng mga kabataan, taas ang kamay. Sabi ko, taas kamay, pumalakpak. Taas kamay, mga kabataan! Parang nahiya kayo maging kabataan sa gilid, So, mamaya na po ang inyong Youth Fellowship, 3:30 p.m. So, Fruit of the Spirit, Goodness. So, mamaya po ay magsama-sama po kayo at huwag niyo pong
nakakalimutan, 3:30 p.m. Hindi po 4:30 ha, 3:30. Okay, meron po ba akong nakalimutan? Parang wala na. So, today, ang ating pong pangatlong Sunday sa ating pong preaching series na Homegrown Disciples. Sino po yung mga nandito po last Sunday? Wala. Lahat tayo absent. Sino po dito nandito last Sunday? Yan. Ngayong araw po na ito, ang pag-uusapan natin ay Growing in Grace, Walking Together in Faith. Matatagpuan natin yan sa Ephesians chapter 4, verses 15 to 16. Pwede po natin buksan ng ating mga Bible. Kung wala, phone na may Bible app. Yan. Para makita po natin kung ito nga yung nakalagay sa Ephesians chapter 4. So kung nakita niyo na po, sabay-sabay po natin basahin. Verse 15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Tayo pong lahat ay manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba ka namin sa iyo pong katapatan. Allow us, Lord, sa umagang ito na makapakinig po with the intention to understand your word and with the desire, Lord, na makita at malaman ang naisin mo para sa bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, ikaw po ang magbukas ng aming pong isipan at ng aming pong puso. At sinasaway po namin ang bawat critical spirit, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na palitan mo, Panginoon, ito ng pagiging open, Panginoon. And very much willing to be corrected by your word, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang nais mong lakaran namin bilang mga anak mo sa lugar na ito, Father God. We thank you for your goodness. We thank you, Lord, for your saving grace. Napakabuti mo, Panginoon. And so, let your word, Father God, be preached with clarity and boldness according to your will, Father God. Salamat po, Ama, sa inyo pong papurit, luwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, we have learned so far how to be rooted in Christ and how to sow seeds into the next generation. Ayun po yung pinag-usapan natin last Sunday sa pamamagitan po ng preaching ni Pastor Norden. Kung inyo po itong na-miss, meron po tayong PowerPoint slide or yung pwede po natin gawing reference na in-upload po sa ating pong FB group, no? Para po ma-refresh po tayo doon sa nakaraang lessons. So ngayon, after planting the seeds, ano po yung kasunod? Pag natanim yung seeds sa lupa, ano po ang normal na kasunod? Tumubo. Di po ba? Mag-sprout at mag-grow. So, ang kasunod po ay it grows. There is growth when one have a genuine encounter with the Triune God. Litin ko po There is growth when one have a genuine encounter with the Triune God. At sino po yung Triune God? It's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kapag ang bawat isa po sa atin na nandito has a genuine encounter or have experience encountering the Triune God, there is
growth. And in our spiritual walk or journey, we grow from the first level, yung pinaka-base or foundation, to the next level of real spiritual maturity. And this takes place in the context of relationships marked by truth and grace. Ulitin ko po yun Growth takes place in the context of relationships marked by truth and grace. We are not created to be alone. Tama po ba? Agree po ba kayo? We are not created to be alone. Bakit sabi sa katabi mo? Kasi di ba sabi sa Genesis, nung nakita ni Lord si Adam na mag-isa, ano sabi niya? Hindi maganda na ang man ay mag-isa. Kaya kinreate niya si Eve, si Eva. And then from there, ay na-create ang unang community. At ang unang community ay family. Ulitin ko po Unang kinreate si Adan. It's not good to be alone. Kinreate si Eve. From them, naubuo ang unang community, which is family. As an overview po ng book ng Ephesians, ito po ay letter ni Paul sa mga taga-Ephesus. Okay? At ito po ay sinulat ni Paul nung siya po ay nasa kulungan. Ang Ephesus po ay isang napakalaking syudad. Ito po ay epicenter ng worship for most of the Greek and Roman gods. May disclaimer po ako. Konti lang po yung slides ko. Hindi ko po nilagay lahat sa slides. So, kaya medyo hindi po tayo masyadong maraming movement sa slides. So, going back po ay yung Ephesus po ay center ng worship for most of the Greek and Roman gods. And for over 2 years, si Paul po ay nagkaroon ng effective missionary presence sa lugar na yon. Kaya po maraming tao ang nakakilala sa Panginoong Jesus. Yung thought po ng letter ni Paul sa Ephesus ay nahati po sa dalawang bahagi. The first half, si Paul po ay nag-explore ng story of the gospel, how all history came to its climax, and Jesus and in His creation of this multi-ethnic community of His followers. Then dinugtong ni Paul yung first half sa second half by using therefore. Ito po ay makikita natin sa Ephesians. Kung titingnan niyo po sa mga mobile Bible app niyo or physical Bible, makikita natin to sa Ephesians chapter 4 verse 1, pero ESV version. So here Paul explores how the gospel story should affect, kung paano po yung story na ito na kanyang sinabi from chapter 1 to chapter 3 should affect how we live every part of our life, personally, in our neighborhoods, in our communities, and in our families. Our preaching series is focused on our family. That's why it's called, yung preaching series natin is Homegrown disciples. And kagaya ng sinabi ko kanina, the first community that was built is the family. And discipleship should start saan? Sa family. Especially when parents are Christians prior silang magsimula, mag-build ng family. Pero ganun pa man, if in the middle, doon nakakilala ang magulang, yung discipleship should first start sa ating pong mga sariling family.
Today, we will talk about growing in grace, walking together in faith bilang isang pamilya, in our own personal family, and we as SVC family as a community of believers. As one big family of Christ, who were saved by grace, our home should be the safest place to grow. Make mistakes, ask questions, and be lovingly guided toward Christ. Uulitin ko po yung napakahalagang statement. As one big family of Christ, and even in our own families, we who were saved by grace, our home should be the safest place to grow, make mistakes, ask questions, and lovingly guided towards Christ. In Ephesians chapter 4:15 says, in order to grow in grace, we should speak the truth in love. Grace and truth must go together. Next slide, please. Ang una po nating point is, speak the truth in love. Grace and truth must go together. Paul says we are to speak truth in love. At yun po ay napaka-powerful na balance because truth without love is harsh. Agree po ba kayo? Ang katotohanan na sinasabi natin sa ating pamilya, sa ating kapwa, na walang pag-ibig, nakakasakit ng damdamin. Agree po ba kayo? At ito ang napaka-wonderful, no? It's a mystery. You know, and you feel kapag sinabi niya yon ng may pag-ibig. Tama? Alam mo din at nararamdaman mo kapag sinasabi niya yung totoo at masakit kasi sinabi niya lang yon para masabi sa'yo. Agree po ba kayo? Kaya sinabi ni Paul, dapat may powerful balance. Because truth without love is harsh. But love without truth is hollow. May pag-ibig, pero walang katotohanan. Mababaw. Amen? Kaya, if we put it together, may truth, may love, may grace, they bring life. Amen? Isang example po sa Bible ay ang story po ni Jesus at ang encounter sa kanya ng Samaritan woman sa well. Sino po nakakaalam ng story na yon? Yon. Mga Sunday schooler dyan, dapat alam natin yan. Ay, absent ako ate nung tinuro. Okay? Ano yung kwento na yon? Makikita natin sa John chapter 4. Pwede niyo pong silipin. So, ito po ay, merong Samaritan woman dun sa well, tapos dumating si Jesus, no? Magsasalok yung Samaritan woman ng tubig sa well na yon. Gusto ko lang i-capture yung portion ng encounter ng woman na ito sa Panginoon. Kung saan Jesus spoke the truth without condemning. Sabi niya dito in chapter 4, verses 16, wala po sa ating slide. Sabi niya po dito, He told her, "Go, call your husband and come back." And sabi ng Samaritan woman, "I have no husband." And Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands." Dami. "And the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true," sabi ni Jesus. And the woman replied, "Sir, I can see that you are a prophet. Our ancestor worshiped on this mountain,
But you just claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. And so on, nagpatuloy ang conversation nila hanggang sinabi ni Jesus na siya yung living water and so on. Jesus did not condemn the Samaritan woman, but it also not ignore the truth na namumuhay yung woman na yon sa kasalanan. But Jesus went on and shared the truth about Jesus. Tama ba? About Him as the source of water, living water, and life. At napakagandang pong illustration kung paanong hindi nakaramdam ng condemnation ang babaeng ito mula sa Panginoon. In the same manner, in our homes, we must lead with both grace and truth as someone who has received grace from God. Amen ba? Sino dito ang naka-receive ng biyaya mula sa Panginoon? Tayong lahat. Tayo ay naligtas dahil sa Kanyang habag. Tayo ay naligtas dahil sa Kanyang biyaya. Tayo ay naligtas dahil sa Kanyang pag-ibig. Tayo ay naligtas dahil sa Kanyang sakripisyo sa cross ng Calvary. At tayo mismo ang nakakainawa ng salitang grace. Amen? Because we have received that from God. And we, as someone who have received grace, we should correct without condemning. We should guide without guilt. We have to celebrate growth and not just perfection. Naalala ko po ang isang conversation namin with Pia, isang Sunday morning. Si Pia po ay panganay naming anak at siya po ay 13 years old. At napansin namin na may behavior siya lately during that time. Siya ay maangil sa mga kapatid. Magagalitin. Sinisigawan niya yung mga kapatid niya. Sinasaway niya, even nandun kami, ng pagalit. So, ang sungit-sungit niya, lagi siyang galit. Noong una, parang okay lang. Hindi namin, baka normal lang sa mga magkakapatid. But then, lalo siyang nagpo-progress sa hindi magandang asal. And then, isang morning, habang kami handa na sa pagsimba, ay nag-aalmusal kami, ay sininghalan niya na naman ang mga kapatid niya. At hindi yun nagustuhan ng aking husband. So, nagalit ang aking asawa at sabi niya, tumayo ka dyan. Pumunta ka sa kwarto mo. So, nagalit. And then, yung dalawang anak, sabi ni F, so, punta na kayo sa church. Iwan si Ate Pia. So, nauna yung dalawang magkapatid. And I was praying kasi hindi namin siya pwedeng pabayaan on that state. So right there and then, we decided to deal yung situation. And habang si Pia ay nasa kwarto at si F ay nasa kwarto namin, sabi ko sa kanya, huwag kang magagalit. Kakausapin natin siya nang hindi ka nagagalit. At hindi rin natin i-assume na masama ang ugali niya. I know may reason bakit siya ganyan. And we should discover ano yung reason na yon. And then, deep in my heart, nagpipray ako, Lord, ma-deal namin ng tama. And then, habang nasa kwarto kami, sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng tamang questions to ask. And so, we began asking questions kay Pia, bakit? Hanggang sa narating namin, yung nalalaman ng puso niya. And she was crying ng gusto. At sinabi niya, gusto ko lang naman po silang disiplinahin, Nay. Kasi ayoko na kayo makakita ni tatay, tapos papaluin sila ni tatay. Masakit ang mapalo. Ganun siya. Habang umiiyak siya. So, hindi ko
sila sinusumbong sa inyo kahit masama na sila. Ganyan. Kasi ayaw ko silang mabalon. She was crying. Sobra yung iyak niya. And sabi niya, pero sila, grabe sila makasumbong sa akin sa inyo. Ganyan. Ako, pinagtatakpan ko sila kasi ayaw ko sila And then, na-realize ko, paano pala kung sinabi namin, ang sama-sama na ugali mo, anak. Kanino ka ba nagmana? Ganon. Diba? Paano sinabing, lagi ka na lang ganyan, lagi kang galit. Bakit ang sama-sama? What if, ganun yung naming reaction, na miss namin makita yung totoong puso niya. And that is to be an ate na nagpo-protect sa mga kapatid. And then, nakita ko yung wisdom ng Panginoon sa husband ko. He said these words kay Pia. Sabi niya, Pia, disciplining your siblings ay hindi mo responsibilidad. Ang pagdidisiplina sa mga kapatid mo ay responsibilidad namin bilang magulang. Ang responsibility mo is to become a good ate sa mga kapatid. And kapag nakita mong may mali silang nagawa, ang responsibility mo is to report to us. Sabi niya, di magbubuka ako sumpungera. And then sabi ko, hindi anak. You are obeying yung instruction namin sa'yo bilang eldest daughter. And that is to report to us yung kanilang wrongdoing. And then alam niyo po, after doon, yung kabigatan sa mukha ni Pia nawala. And she said sorry. And then things had changed. And then we prayed. Late na kami, pero nakapagsimba po kami. Sabi ko, Lord, what if we just condemn our daughter? Magkakaroon siya ng patong-patong na pain. Di po ba? Naranasan niyo na ba nung bata kayo? Sa henerasyon ng sinasabi ng tatay at nanay mo, huwag kang magsasalita! Bawal! Mga tulad! Masok sa kwarto! Ganun. Naranasan niyo po ba yun? Na naparatangan kayo na, ganito ka, nagbubulakbol ka lang. Wala ka ng pagkakataong explain side mo. Kasi yun yung generation na talagang sobrang strict ng discipline. At hindi ko naman po yun i-disregard because yung strict discipline ay nagkaroon din ng magandang bunga. Pero bilang kabataan noon, how I wish I can explain my heart na hindi ganun yung gusto kong sabihin. But because limited yung time and limited yung kaya mong i-verbalize, ganun po yung nagiging resulta. What I am just saying sa mga parents na kagaya ko, let us take time to understand our children. And we cannot understand them by condemning them right away. We will only be able to understand them when we are willing to spend time, to sit down, and listen. Amen po ba? And when we sit down with the intention to understand, then we will be able to see where they are coming from. And the pain na pwedeng i-cause sa mga anak natin ay malilesen. Hindi ko naman po sabing mawawala totally. Pero malaki po ang possibility na malesen. Ewan ko kung nag-agree yung mga anak dito. Pero that's how it is for me. Na masakit ang makondem. Tama po ba? Masakit maparatangan ng isang bagay na hindi yun yung laman ng iyong puso. Amen? And it only takes, the only key is to be open and genuinely concerned to understand and see where our children are coming from. Sometimes it's easy to pass on judgment without trying to see what is the reason why children behave like that. At sa mga kabataan at mga anak, it's easy to pass judgment sa mga parents natin without taking time to understand where
our parents are coming from. Pareho pong side yon. Sometimes tayong mga anak, ginajudge din natin ang ating mga magulang. Tama? Yung tatay ko, di naman talaga yan marunong makinig. Pero, hindi mo pa naman tinry kausapin. Tama? Yung nanay ko, sarili niya lang pinapakinggan niya. Pero hindi mo pa rin naman tinry kausapin. And so, as Christian family, the key is first to pray. Kasi si Lord naman nag-aayos ng lahat ng bagay. Amen ba? And then second, is take time to talk and listen without judgment. Just the intention to understand. Amen po ba? Kasi sabi nga ni Stephen Covey sa kanyang signature training, 7 Habits of Highly Effective, is, listen to understand, then to be understood. If you listen first to understand, then you'll be able to understood everything. Lalo po tayong mga may Kristo sa puso. Amen? Na nakaranas ng saving grace ng Lord. And it's applicable even sa leadership. Amen? It's applicable sa ating D group that we don't pass judgment right away without hearing the side of the person. We don't react right away without listening to that person. We don't assume things the way it looks like without really checking what's behind. Because, alam niyo po, ang enemy, ang lagi niyang sinuso is division. And the only division will come if the heart is always judging and condemning. At di po yun kalooban ng Panginoon. So going back to the context of family, this week, I encourage children and parents, if there is a tough conversation, let us try to affirm identity before addressing behavior. When correcting our child, remind them that we love them, that we don't want them na sa maling daan mapunta. And let us be quick to say, I forgive you. And even quicker to say, I'm sorry. Alam niyo po, napakahirap sa parents na mag-sorry. But you know, tayo rin pong mga parents nagkakamali. And when our children recognize that we have courage to admit that we are wrong, pagdating nila, pag malaki na sila, they will also have, kahit na maliit pa lang, they will also take accountability doon sa wrong na ginawa nila. And they will also know how to say sorry. Kasi tayo po yung unang nagmo-model sa kanila. Second, growth happens in community. Each part does its work. Paul reminds us that growth is a community effort. Kaya po at the start, in-emphasize ko that we are not created to be alone. We are, we are created to be part of a community. And the first community that we have is our family. Paul reminds us that growth is a community effort. And in the body of Christ and in the home, everyone has a part to play. Isang example po niyan ay ang kwento po ng mag-asawang Priscilla and Aquila. Sila po ay may malawak na pagkaunawa sa Christian doctrine. Maybe because they have stayed and have ministered together with Paul sa lugar po ng Ephesus. At meron pong isang araw, dumating na isang tao, ang pangalan ay Apollos. At si Apollos po ay isang aral na tao at very eloquent. So tingnan po natin kung anong ginawa ni Aquila and Priscilla
Sa Acts chapter 18, verses 24 to 26 sa inyo pong mga Bible. Babasahin ko po, parang meron din tayo sa slide. Sabi po dyan, meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man, with a thorough knowledge of the Scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and thought about Jesus accurately. Though he knew only the baptism of John, he began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. Papansinin niyo po, kinorek ba ni Priscilla and Aquila si Apollos nung nasa synagogue? Sinabi ba niyang kulang niyang sinasabi mo? Hindi yan yung kabuuan. Sinabi po ba nalang ganon? Anong ginawa ng mag-asawa? Kay Apollos. They invited Apollos sa kanilang tahanan. At doon nila explained yung salita ng Panginoon. Kasi hanggang baptism of John, yung alam ni Apollos. So, patuloy na in-explain ng mag-asawa yung way ng Panginoon sa kanya more adequately hanggang siya ay nag-move sa next na lugar sa Achaia. At nakita po natin kung paano itong mag-asawa na ito has been used by God to help explain God's Word accurately, adequately to Apollos, at who is so passionate about God's Word. At tayo po bilang community can help as well in the growth of our family members, our D group members, our church, and vice versa. We can correct one another with love and be instrument of growth of one another. Each of us needs to do his or her part, especially when one recognizes the need to help, correct, teach, and encourage. Hindi po tayo ganito, yaman siya. Bahala siya dyan. Siya magaling eh. Hindi po ganito. It's not ang kalooban ng Lord. We help one another to grow. And part of the growth process, when we see someone na nandun po sa pagkakamali, we rebuke with love. We say the truth with grace. Tama po ba? Kasi yun po yung nais ng Panginoon. Could you imagine? Tayo pong SVC family. We help one another grow. We do not bite one another. And we do not pull one another down. But we help push. Amen? Pag nakita natin may pagkukulang sa leaders natin, what we should do? We pray for our leaders. Amen? Ilan lang po ang D-group leaders. At hindi madaling maging D-group leaders. Parang hindi nag-agree yung mga D-group leaders dito. Hindi madaling maging D-group leaders. Hindi po madali. Kasi it requires sacrifice. Amen? It requires love. And the good news is, yung love is not coming from us. It's the love of God. Amen? Yung pag-ibig na kayang ibigay ng isang leader ay ang pag-ibig na mula sa Panginoon. Amen? At ganun din naman tayo. Could you imagine if each of us
while the pastor is preaching, nagpipray sa upuan. Ano pinagpipray? Lord, yung pastor namin, bigyan mo siya ng wisdom while he is preaching the word. And let there be clarity and boldness and truth yung kalooban mo para sa amin. Could you imagine? If 100 people, while ongoing ang service, yun yung nasa heart niya. Mararamdaman kaya ng pastor, it's easy to deliver the word? Of course, yes. Because almost all the congregation is praying for him. Could you imagine kung lahat po tayo gano'n ng attitude? Malamang maraming gustong maging pastor. Amen po ba? Because it's very encouraging to share the word sa SVC family. Because each one is doing its share to support its leader. And the most important support that we can give is prayer. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Could you imagine? We have Pastora Minda. Matagal na po siyang leader sa church. Pero kung wala pong nagpipray sa kanya, baka napanghinaan din si Pastora. But because maraming nagpipray sa kanya, yung katapatan ng Lord sa buhay niya, hanggang ngayon, dala-dala niya. Amen? Alam niyo bakit ko lagi siyang ginagawang example? Because she was used by God for the salvation of Museros clan. Clan na, kasi dami na namin. Pero if she was not able to answer the call of the Lord to share the word, baka hindi pa po kami Christian hanggang ngayon. And so, tayo pong lahat, when we come together and support as one big community, di po ba napakaganda sa harapan ng Panginoon? Amen po. Lastly, pero bago po yan, ang challenge ko po sa bawat family, going back sa konteksto ng homegrown disciples. Let's start having a regular family altar where one can share responsibility, prayer, worship leading, sharing the word, and merong opportunity to ask questions. May opportunity to elaborate yung word ni Lord. May opportunity to guide. May opportunity to encourage. At kapag nangyari po yan sa bawat isang family natin, napakaganda po. Na bata pa lang po yung mga anak natin, ay nakikita na nila kung paano po ang salita ng Panginoon at nauunawaan po nila at an early age. So last point is building up in love, the atmosphere of growth. Paul ends by saying, we grow and build in love. Just as plants grow best in the right environment, people grow best in a loving, Christ-centered atmosphere. Tama naman po, di ba? People grow best kung meron pong pag-ibig. At kapag ang atmosphere ay nakatuon, nakadirect sa Panginoong Jesus lamang. Amen po? Kasi lahat ng tao nagbabago. Pwedeng for better, pwedeng for worse. Pero ang salita ng Panginoon, di nagbabago. Kaya kung meron tayong babalikan, it's the Word of God. Kung meron tayong standard, it's the Word of God. Sabi po sa Acts 2:42-47, ito po ay isang example kung paano po ang early church, ang mga early believers ay hindi lang basta nag-a-attend ng service. They shared meals, supported one another, grew in love and unity. And that kind of culture ay nagsisimula po sa ating mga tahanan.
Basahin po natin in Acts 2:42-47, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Our home can become a spiritual greenhouse. Hindi po perfect, pat punong-puno ng grace, ng encouragement, ng pag-uplift ng spirit ng bawat isa. Naalala ko po, bata po ako, na-expose na ako sa salita ng Panginoon because of the family devotions na meron kami. Lalo na kapag ang pastor namin, ang tiyo kong pastor ay pumupunta sa bahay namin kung galing siya sa destino niya sa malayong church. Pagdadalawin niya kami, lagi kaming may regular devotion. At doon ko po unang naintindihan kung paano po ang salita ng Panginoon. Doon ko po na-experience yung presence ng Panginoon sa mga family devotions at an early age. Kaya naman po, it's the best way to cultivate love at home by sharing God's Word at home. Amen po? By singing songs about the Lord at home. By starting our family altar. Simulan po muna natin. Pag di natin sinimulan, hindi siya magiging regular. Pero pag sinimulan po natin, once a month, and then every week, hanggang sa maging regular na po siyang bahagi ng family schedule po natin. And through this family altar, ay magkakaroon po tayo ng opportunity to build each other's faith and to grow in God through His Word. At meron po tayong opportunity to direct yung bawat isa sa atin doon po sa faithful na Panginoon po nating lahat. At ang yun po ang Panginoong Jesus. In summary po, growth does not happen by accident. Hindi po nangyayari po ang paglago ng aksidente lang, oops, nag-grow ka na. The person should desire and decide to grow. And when he or she decides to grow, he intentionally does the things that will help him grow. To help us grow, we need a community because we are not designed to be alone. And the very first community that should help us grow is our family. And it happens when families walk together in grace, speak truth and love, and build each other up intentionally. And this is my question sa inyo pong lahat. Before i-move sa next slide, over the past months, na ako po ay nagkakandak ng one-to-one sa amin pong D-group, kaming mag-asawa. Isa lang po ang napansin ko. The enemy is at work sa pamilya ng SVC. Why? Because madami sa mga pain na mga nakakausap ko is from the family. From the broken relationship. And that is the ultimate goal of the enemy, to destroy the basic community, the first community that was built. And that is the family. And if the family is destroyed, ano pong resulta? The individual in that family is also destroyed. It's also broken. And if that person is broken at hindi siya nag-decide mag-focus sa Panginoon, that person will go out at patuloy na masisira ang buhay niya. At ang enemy, hindi siya nakakatingin, ganda ng Tiglaw family, hayaan ko na yan kasi kay Lord. Hindi po ganun.
The enemy is always trying to destroy, looking for every opportunity to destroy the family. Kasi basic, nasasaktan ng anak kapag hindi maganda ang relationship niya sa magulang. Ang magulang nasasaktan kapag ang anak niya ay hindi gumagawa ng tama. Kaya po ang tanong ko po sa mga magulang ngayon, bilang reflection sa atin pong napakinggan. Next slide po. Am I helping my husband or wife grow in faith? Natutulungan ko bang asawa kong lumago sa pananampalataya? Natutulungan ko bang anak ko to grow in faith? At ang huli, reflection ba ako ng pag-ibig ng Diyos at biyaya niya? Ulitin ko po, reflection ba ako ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang biyaya? Bilang mga anak, ang tanong, nakakatulong ba ako sa pamilya ko para ito ay lumago sa pananampalataya sa Panginoon? Blessing ba ako sa magulang ko at sa aking mga kapatid? Ako ba ay reflection din ng kanyang pag-ibig at biyaya? And lastly, as a family, ito po yung tanong natin. Paano natin matutulungan ang bawat isa to grow closer to Christ? As one family, in our own family, in our D-Group family, in our SVC family. Kaya naman, ito po yung challenge ko sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga sariling pamilya. Pag-uwi natin, next slide please. Plan together and then encourage one another to live it out. Pag-usapan natin. Dahil mahal natin ang bawat isa, we want to grow closer sa Panginoon. At makita ang pagkilos ng Panginoon sa pamilya natin. Meron bang broken relationship? Meron ba sa inyo hanggang ngayon hindi kinakausap ang magulang niya? Hindi kinakausap ang nanay niya? Hindi kinakausap ang tatay niya? Meron ba ditong magulang na hindi kinakausap ang anak niya? Kasi matagal na silang merong di pagkakaunawaan. Si Lord nasasaktan to see yung family natin ganon. Ang enemy, on the other hand, natutuwa na unti-unting nade-destroy ang family. And tayo pong mga Kristiyano ngayon sa loob ng church na to, let us be wise and really fight yung gawa ng kaaway sa pamilya natin. And let us dedicate our family sa Panginoon. Amen? Let us really dedicate our family. So if you have parents ngayon na nandito, pwede bang puntahan niyo yung magulang niyo, yung mga anak na nasa taas at nandito yung nanay niyo sa baba or tatay niyo? Let us all join together. Sige po. Nandito po yung nanay at tatay niyo. Kung wala po kayong parents dito, sama po kayo sa inyo pong D-Group leader. Pero kung nandito po yung parents niyo, andito yung lolo niyo, andito yung kapatid niyo, magsama-sama po tayo and let's really pray sa Panginoon na ingatan ng Panginoon, maingatan ng Panginoon ang ating mga family, at tayo'y maging instrumento ng paglago ng Panginoon. And after that po, papangunahan po tayo ni Pastor Norden sa pangwakas na panalangin. Papanalangin niya po ang buong family ng SVC at pangwawakasan niya po tayo sa panalangin. So puntahan niyo po yung parents niyo. Sige po. Let's take this time to really pray para sa bawat family po natin.
Okay lang pong guluhin ng chairs. Okay lang po yan. Sige, pwede po kayong mag-circle. Okay lang po yan. Para magkaharap-harap po kayo and then we can start praying po kasama po ng ating mga family. Hello. Yung wala pa pong kagrupo, maghanap po kayo ng wala pang kagrupo. At mag-join po kayo doon. Isa pa po sa magpapalago sa atin, magpapagrow sa atin is we respond to God's Word. Sa truth and love ng God's Word. Sige po.
Sige po, finish up. Manalangin po kayo. Finish up in a prayer. Sige po. Before we close in prayer, ang sabi po ng Bible ay, behold how good and pleasant it is for brothers to dwell together in unity. So, hindi lang po kayo mga brothers, no? Kayo ay family. At napakasarap pong tingnan po dito eh. May mga small family, may big family, merong may extended family, tapos may hindi family, may mga magkakadi-group din, no? So, ang ganda pong tingnan kasi naggrupo-grupo at nananalangin. At this is not enough actually. Ito ay, mga sacred moments na ino-open sa atin ng Panginoon, pero ang dapat nating gawin, pinagpapatuloy siya, no? Ginagawa siyang regular. Kaya pwede niyo pong gawin niya sa inyong mga tahanan. Gawing regular po ninyo ang pag-uusap, ang pagsasabi ng mga testimonies, pagpapasalamat sa bawat isa, at yung pinakamahirap gawin, yung pagsusorry sa bawat isa. I-practice po natin yan. Ako po, this past few weeks, yan po yung reflections ko sa Panginoon actually. Kasi, di ba, talagang as I mature bilang pastor, no? Marami akong mga ginagawang mali. Behavior na mali, action na mali, attitude na mali. So, kaya panalangin ko lagi, Lord, sana yung magaya ko talaga kung paano ka mag-isip, paano, Lord, yung puso mo. Maging mapagpatawad, maging mapagpasalamat. Kung ano talaga yung gusto ni Lord, yun ang hangad ko eh. I hope and pray na ganyan din po kayo, no?
Kaya isa po ito sa mga sacred moments na magpapagrow sa atin. Kaya po dapat na nagre-respond tayo sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi tayo nagre-respond, kunyari sinasabing, mag-ano kayo, mag-altar, family altar kayo. Mag-say sorry kayo sa mga kapatid o sa family, o magpasalamat kayo. Pero pag hindi nyo ginawa ito, hindi kayo nagre-respond sa salita ng Diyos. So, hindi tayo mag-grow. Kaya naman, we just respond. Kasi doon natin makokopya ang Panginoon. Amen ba? Diba? Gusto natin yung may katotohanan na may pagmamahal. Gusto natin na may grace. Nalalaman natin katotohanan, nasasabi natin, pero with grace at may love. Kasi ganun si Lord, di ba? Ang Panginoon ang unang nagpakita sa atin ng pagmamahal. At yung truth din, masakit na katotohanan na tayo ay makasalanan, yet tayo ay binigay ng Diyos Ama ang Panginoong Jesus para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Yun yung grace and love, di ba? So, yun po ang i-emulate natin, kopyahin po natin yan, kasi yun po ang kalooban sa atin ng Panginoon. And sa family, napakasarap. Ipagpatuloy po ninyong lahat ng ating sinisimulan po dito. And we really respond. Tayo na po tayong lahat. Magwawakas na po tayo sa panalangin. Magpapasalamat po tayo sa Panginoon sa napakagandang worship service po nating ginawa pa ngayon. Let us pray. Maraming salamat po, aming Diyos Ama. Napakabuti nyo. Ikaw, Lord, ang talagang Ama namin, Panginoon, na perfect, Lord. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkakamali, Panginoon. Sobrang mapagmahal mo, Panginoon. Wala kaming panama, Panginoon. Walang sino mang ama dito, Lord, sa mundo na papantay, Panginoon, sa inyo o lalapit, Panginoon, sa inyong mga katangian, Panginoon. Kaya naman, Lord, ang desire namin, Panginoon, ay maging hari ka sa aming mga buhay. Ikaw, Lord, ang maluklok bilang Panginoon at hari ng aming mga pamilya, Panginoon. Hindi ang ama, hindi ang mga magulang, hindi ang nanay, ang pinakamahalaga, Panginoon. Hindi ang mga anak, Panginoon, ang pinakamahalaga sa pamilya, kundi ikaw, Panginoon. Kaya, hayaan mo, Lord, na maigitna ka ng bawat pamilya, Panginoon. And as we really teach and discuss, Lord, yung patungkol sa homegrown discipleship, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na talagang sa tahanan magsimula ang mga panimula o yung spark, Panginoon, ng pagka-hunger and thirst for your word. At doon, Lord, sa righteousness na nais mo, Lord, sa amin, Panginoon. Hayaan mo lang, Panginoon, na maghanap namin ito sa aming mga tahanan, yung pag-uusap, spiritually, Panginoon, hindi kami nahihiya na pag-usapan ang mga problema ng bawat isa. At hindi kami, Lord, nahihiya, Panginoon, na aminin yung aming mga pagkukulang, aming mga kasalanan, Panginoon, kahit na kami ay mga magulang, Panginoon, or kahit na kami ay anak, Panginoon. Gawin mong open at kami, Lord, ay maging transparent and vulnerable sa bawat pamilya, Panginoon namin, sa bawat grupo, Panginoon namin. Yun lang, Panginoon, ang tanging paraan para kami ay mag-grow, kami ay mag-decide, kami, Lord, ay mag-surrender, Panginoon, na kung ano yung iniingat-ingatan namin na ayaw naming sabihin or kinakasama namin ng loob. Ito, Lord, ay isuko namin sa iyo at mag-desire, Panginoon, na i-allow ka na kumilos sa aming mga buhay at baguhin mo kami, Panginoon. Maging ma-transform kami into your likeness, Panginoon. Kung paano ka nag-iisip, ano, Lord, ang puso mo, kung ano, Lord, yung character mo, at kung ano, Lord, yung ginawa mo noon, ito, Lord, ang kopyahin namin para magawa din namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mensahe po ngayon. Ang dalangin namin ay maitanim namin ito sa aming mga puso at ma-apply namin, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Individually, at sa family, Panginoon, and even sa church, Panginoon, as a whole, Panginoon. Kami ay mga anak mo, Panginoon. Kaya nais namin magpasakop at sumunod, Panginoon, sa inyo. Lord, pagtagumpayin mo, Panginoon, ng bawat isa. Kasama na, Lord, yung aming mga pinagkakakitaang mga trabaho, negosyo, ang aming mga relasyon, extended, Panginoon, doon sa trabaho, sa mga kaibigan, Panginoon. Hayaan mo lang, Lord, na talagang maging pagpapala kami, Panginoon. At
by your grace, Lord, ay maging confident kami, Panginoon, para ibahagi ka sa iba, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ang Banal na Espiritu ang siyang sasama sa amin para tuparin, Panginoon, para samahan kami sa pagtupad, Panginoon, ng aming tungkulin, yung aming pagsunod, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po, Lord. Binabalik namin ang lahat ng papurit o alhati, Panginoon, sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, magkamayin po tayong lahat. Magbatian po tayo. God bless everyone. See you next Sunday.